Igan, tuyot at nagkakabitak-bitak na ang lupa sa maraming sakahan sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Dinayo ng unang balita ang San Miguel, Bulacan kung saan kitang-kita ang pinsala sa kabuhayan ng mga magsasaka. Kung paano sila dumidiskarte sa gitna ng El Nino, alamin sa unang balita live ng kasama nating si Maris Zuman. Maris. Magandang umaga, Igan, Susan, Ivana. Dito nga tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan, isa sa mga munisipalidad sa buong bansa na lubhang naaapektuhan ngayon ng El Nino phenomenon. At ayon nga sa National Disaster Risk Reduction and Management Office ay umabot na po sa halos 810 million yung cost of damage o yung pinsala na idinulot nito sa agrikultura. At ilang sa mga matinding na apektuhan ngayon ay yung Western Visayas, Mimaropa, Calabarzon at Zamboanga region. Dahil dito, nasa halos 12,493 na hektarya na ng pananim sa buong bansa na apektuhan nito. At isa nga rito, mga kapuso, yung kinalalagyan ko ngayon, yung kinatatayuan ko dito sa San Miguel, Bulacan. Papakita ko lang sa inyo kung gaano katindi yung epekto nitong El Nino phenomenon dito sa kanilang palayan. Nasa may 3 hektarya raw po yung palayan ng may-ari rito. At papakita ko sa inyo kung gaano katuyo itong kanilang lupa. Talagang nagkabitak-bitak na po yung lupa rito dahil sa sobrang tuyo. Wala na raw pong tubig na dumadaloy dito sa kanilang palayan. At talagang malaki yung nakikita nating pinsala sa kanilang palayan. Sa punto pong ito, kausapin na po natin ang mga may-ari po nitong ekta-ektarya ng lupain na ito na si Ginang Maura at si Ginoong Eduardo Domingo. Sila po yung mga may-ari at mga nagsasaka rin dito sa kanilang palayan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Maura at Ginoong Eduardo. Sige po, lapit po kayo ng konti rito. Medyo nahihirapan po tayo maglakad kasi talagang bitak-bitak na po. Po eh. Una po sa lahat, kumustahin ko lang po, kailan pa po ninyo naranasan itong natuyo na ng husto, nagkabitak-bitak na itong inyo pong mga lupain dito? Mula ho nung sinabog namin yan, hindi na ho kami napatubigan. Nagsimula po kayo magsabog ng palay, magsaboy ng palay? Mga January. Mga January. Tapos nilagyan nyo po ng, pwede nyo po bang ikwento yung timeline po ninyo? Pagkasabog namin ng pataba, wala nang dumari na tubig sa amin galing sa NIA. Kasi sabi, hindi na raw kayang patubigan. Oh, kayo naman po, ma'am. Kapag ba ganito ang na-experience ninyo, by February, katapusan na po ng Pebrero ngayon, gano'n na po ba dapat kalaki yung mga palay natin dito? Ay, dapat po malalaki na po yan mga lagpas pilapil na po yan Kasi po ngayon po parang hindi lumaki. Kasi nga po dala nung tuyot na. Alright. Nararanasan nyo na po rin nung nakaraan yung El Nino? Nararanasan na nga din po namin noon yung ano yung kaibahan po nitong El Nino na to doon sa mga nakaraan? Kanya napakalaki nung pagkakaiba po ngayon kasi napakatindi ng naging init ngayon. Walang dating ang tubig, kanya napakalaki ng pagkakaiba kumpara noong mga naon ng El Nino. Magkano po ba yung ininvest natin, kumbaga, na pera dito para magkaroon kayo ng mga palay na maaani? Mga nasa 30,000 na ho siguro. 30,000 na po. Per hectare. At kailan nyo po dapat aanihin sana ito? So, March. Ngayon ng Marso. Pero doon sa itsura po ngayon ng mga palay ninyo, pwede pa po bang anihin yan o natuyunat lahat? Ay, ala na po, ma'am. Okay. Hindi na po aanihin niya. Kahit dumating man yung tubig, ala na rin yan. So, gano'n nakalaki yung loss nyo ngayon? Sa ngayon po, minsan pa lang kami nagsabog. Kanya hindi po kami ganong nakakuha ng budget. Hindi namin na budget ang mabuti. Dito po sa nakikita natin na may mga natitira pang halaman, meron pa po ba kayong maaani rito? Wala na. Wala na po to. Wala na. Totally condemned na po yan. Patay na siya. 100% na po. 100% patay na. 100%. Okay, so meron na po bang nagpaabot ng tulong sa inyo? Sa ngayon wala pa. Meron pong nagkukuhan sa amin ng insurance. Hindi na po namin malam kailan naman po makakalabas yun. Okay. Naka-insured po yan Naka-insure naman. Naka-insured. Pero nalakad ala nyo na po ba? Nag-pass na po kami ng mga kuwan.
mga papel namin. Kaso, wala pa rin po hanggang ngayon. Wala pa rin po. Hindi namin alam kung kailan kami Makukuha. maisyuhan. Paano nyo po planong bawiin yung mga ininvest nyo na po rito sa inyo pong palayan? Hindi na nga po namin mala kung paano namin mababawi yung ininvest namin ngayon yan. Sa pagsusunod na tagulan po, hindi namin mala kung Yung iba po, kapag halimbawa natuyo na ng ganito, parang inaabisuhan sila na magtanim ng high-value crops. Kayo po ba ay nabigyan ng ganong mga binhi o kakayanin pa ba kung high-value crops yung ipampapalit nyo muna habang ganito yung sitwasyon sa palayan po ninyo? alam na po yung, kung ala naman pong tubig, paano naman pong makakapag-tanim? Oo. Di pa rin po makakayanin magtanim. Oo. Kayo po, Sir Eduardo, ano po ang nais niyo pong, meron po ba kayong panawagan? Meron naman ka-insurance pero hindi pa rin po nilalabas. Tapos ang sinasabi po kasi ng Department of Agriculture, meron naman po mga high-value crops pero mukhang hindi po ata nakarating sa inyo. Paano Wala niyo pa po ho balak kaming- bawiin ito? Sa susunod na season na ng taniman, siguro mababawi yun. Kailan po yun? Mga June. Sa June. June Ano pa. pong gagawin niyo ngayong Marso, Wala Abril, na. Mayo? Wala na kami pagkakukunan kasi natuyot ni aming mga palayan. Oo. Paano po kung halimbawa hindi sa palayan, paano po kayo magkakaroon ng kabuhayan? Wala pa Ano pinaplano po ninyo? wala akong siguradong maitatanim sa ganitong klase ng lupa na walang tubig. Nagkakaroon po ba kayo ng ibang mga livelihood na mga programs? Wala ho kami din ganun dito. Wala rin. May naitabi naman po kayo. Yun nung naitabi namin, nagamit na ho namin dyan sa palayan namin. Nako. Alright. Sige po. Nasa inyo po ang ere. Manawagan po tayo sa mga otoridad, sa mga kinauukulan, ano po ba, lalo na sa Department of Agriculture, kung ano pong nais niyo pong sabihin. Sige po. Ang gusto lang ho namin, Sige. mabigyan kami ng pansin ng agriculture. Sige po, tumingin po tayo. Kung paano ang dapat naming gawin din sa aming mga natuyot na palayan. Mhm. Nay, kayo po. Kami naman po, sana matulungan po kami na yung patubig dito, wag naman pong ganyan. Pagka kailangan namin yung tubig, sana po dumating naman, mabigyan pansin naman itong San Miguel. Lalo na po itong sakdalan na laging kinakapos sa tubig. Alright. Maraming pong salamat. Mga kapuso, narinig po natin ang mga sentimiento, mga hinaing at problema na dinaranas sina Ginang Maura at Ginoong Eduardo Domingo. Sila lamang po ay ilan lamang sa napakaraming mga magsasaka na talagang lubhang apektado na ng nangyayaring El Nino phenomenon at umaasa po sila na mabibigyan po sila ng tulong sa lalong madaling panahon. Yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula rito sa San Miguel, Bulacan. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.